hanggang ito because we are now in the Lord's Day 8 of Heidelberg Catechism na naisulat noong 1563. And this is the Catechism of the Christianity of Reformation noong pang 1500. At ating pinag-aaralan ito dahil naniniwala tayo na this is the summary of the systematic teaching when it comes to our salvation. Dahil doon pa lamang sa Lord's Day 1 ay pinakikita na ng mga sumulat ng katekismong ito kung na kay nino ang ating kaaliwan sa buhay at kamatayan. At nakita natin na ito ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesukristo. Wala na pong iba. Para daw maranasan natin ang tanging kaaliwan na ito sa buhay at kamatayan na kay Kristo, meron tayong dapat na malaman na tatlong bagay. Una, kung gaano kalaki ang ating mga kasalanan at kapighatian. So we are totally depraved. Hindi nagdadagdag yung ginagawang kasalanan ng isang taong wala pa kay Kristo para tingnan siya ng Diyos na sinner. Kundi sapat na salina siya, na-impute siya ng pagkahulog sa kasalanan ni Adan at ni Eva, na kung saan ay sinasabi ng Romans chapter 5 verse 12 na pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng isang taong si Adan at sa pamamagitan niya lumaganap ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. And of course in Romans chapter 51 verse 5 na sinabi doon, ako'y masama na buhat ng isilang makasalanan na ng iluwal. So dapat naintindihan muna ng isang tao na wala pang relationship sa ating Panginoong Diyos na siya ay ganap na makasalanan. And then secondly, tinignan natin kung paano tayo maliligtas sa ating mga kasalanan at kapighatian. At yun nga yung tinatalakay natin dito sa bahaging ito ng pag-aaral natin ng pananampalataya at ebanghelyo ng Diyos, which is ang nag-i-involve at may tipan ng covenant from eternity past ay walang iba kundi the triune God, the eternal Godhead, which is the Father, the Son, the Holy Spirit. Yun yung inaaral natin. And then yung ikatlo, kung paano natin ipapahayag ang ating pagpapasalamat sa Diyos sa pagliligtas sa atin. Of course, talakayin natin dyan for the coming and nearing Sunday discipleship training class natin, yung Matthew chapter 5 and even the Ten Commandments or the Decalogue. Now, we are thankful because we are now in the Lord's Day 8 at hawak niyo po ang inyong mga handout. Meron pong dalawang question na dapat tayong sagutin, which is the question 24 and the question 25. Now, if you notice, pinag-aralan natin doon sa Lord's Day 7, yung the saving faith and the gospel of God. Yan yung pinag-aaralan natin. Kaya yung nakalagay po dyan sa inyong mga handout, ang ating pong title, The Saving Faith and the Gospel of God. Sa Tagalog, ang pananampalatayang nakapagliligtas at ang ebanghelyo ng Diyos. Now, pinag-aralan natin in question and answer 20 na it doesn't mean or automatically na ang humanity na nahulog sa kasalanan ay ligtas na. Kasi this is the wrong teaching and perspective ng maraming mga tao na akala nila dahil namatay na si Kristo sa cross 2,000 years ago na, ang lahat ng tao ay ligtas na. So that is wrong. At nakita din natin na Jesus Christ, hindi siya namatay sa lahat ng tao. Meron siyang pinag-alayan ng kanyang kamatayan. At yun ay natalakay natin noong nakaraang
pag-aaral natin. And Jesus died for the sheep. That's why the name Jesus in Matthew chapter 1, verse 21, in the virgin birth ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi ng angel, papangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. So, napansin nyo, kanyang bayan, sa English, his people. And that is possessive pronoun. Na makikita natin, meron siyang pag-aaralan. And even in John chapter 10, verse 10 and 15, ang sabi niya, iaalay ko ang aking buhay para sa mga tupa. Doon malinaw na Jesus died for the sheep. Nakita natin yon. That's why in Matthew chapter 25, in the last day, sabi ron sa the second coming and the final judgment of Jesus Christ, malinaw doon na paghihiwalayin niya ang sheep at saka goat, di ba? Ang sabi niya, yung mga tupa lalagay ko sa gawing kanan at papapasukin ko sa aking kaharian. Yung mga nasa kaliwa na tupa, itatapos sila sa walang hanggang paghihirap. So meaning, Jesus died for the sheep. Jesus died for His people. Ano ibig sabihin nito? Of course, alam natin na si Jesus namatay para sa lahat ng hinirang ng Ama. Ngayon, lahat ng hinirang na yon, maliligtas po because of the work of the Holy Spirit sa buhay ng mga taong iyon. At paano maliligtas yun? When the gospel come to these elect sinners, katulad na sinasabi ng Romans chapter 10, verse 17, na ang pananampalataya ay bunga ng paikinig at paikinig ng salita ng Diyos. And we believe in Ephesians chapter 2 na yung pananampalataya ng lahat ng sasampalataya kay Kristo ay kaloob ng banal na Espiritu. And this is the gift of the Holy Spirit. Why? Bago po manampalataya ang isang makasalanan na hinirang ng Ama, ay nararapat muna siya na magkaroon ng tinatawag na immediate regeneration. Meron muna siya dapat karanasan ng isang bagong pagkabuhay. Of course, alam natin, in Ephesians chapter 2, mahirap sumampalataya ang isang taong patay spiritually. That's why in John chapter 3, ang sabi ni Jesus Christ, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang Diyos o hindi siya paghaharian ng Diyos. So kaya nga ho, even our faith, regalo po ito ng banal na Espiritu. Even our regeneration is the gift of the Holy Spirit. Kaya yung pananampalataya daw, do sa question and answer 21, ay may dalawang elemento. Una, we have a certain knowledge. Meron po tayong tiyak na karunungan. Kung sino ba yung Diyos na yan? Kung sino ba yung Diyos na nagligtas sa atin, magliligtas sa atin, o nagligtas na sa atin bilang mga mananampalataya na? Sino ba sila? Sino yung Diyos na tinuturo ng Biblia? This is not the gods of the world na pinapakilala. Dapat alam natin, yung Diyos na ito ay Diyos ng Biblia. Secondly, yung pangalawang elemento na saving faith o pananampalataya na kapagliligtas ay walang iba kundi trust o pagtitiwala. So we need to trust sa gospel na ito o sa Diyos na ating nakilala. So dalawa yung elemento ng saving faith, certain knowledge and trust o yung tiyak na karunungan coming from the written word of God, which is the Bible, at saka itong pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Ngayon, nakita natin sa question and answer 22, ano ba ang dapat nating paniwalaan bilang isang Kristiyano? Of course, sabi natin, lahat ng mga bagay na ipinangako sa atin ng Ebanghelyo, na ang buod ay nasasaad sa makinikilalang artikulo ng Kristiyanong pananampalataya. At doon sa question answer 23, gusto ko na magkaroon ng pag-apologize because this is not the Nicene Creed. Hindi ho ito Nicene Creed, kundi this is the Apostle Creed. Yung Apostle Creed po, ito po ay nasulat prior to
I think, nasa 200 going to 300 AD o century. Now, nakita natin in question 23, ano-ano ba ang mga artikulong ito? Ito yung tinatawag na Apostle Creed. Ang sagot, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa. So, nakita natin yung God the Father. Article 2, at kay Jesucristo, buktong na anak niya at ating Panginoon. Article 3, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria. So if you notice in Article 2, nakita natin doon yung ating Panginoong Jesucristo, ng ating Panginoong Jesucristo, hanggang ito ay Article 7. Ito yung karugtong sa Article 4. Nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing, bumaba sa dako ng mga patay. Sa ikatlong araw ay nabuhay na muli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Aaralin natin yan, yung patungkol kay Jesus Christ. And Article 9, sa banal na iglesyang laganap, Article 8, sumasampalataya ko sa Espiritu Santo. So, this is the third person of Triune God o Eternal God. Siya ang banal na Espiritu. Sa banal na iglesia laganap, sa kapulungan ng mga taong pinanal ng Diyos. Article 10, sa kapatawaran ng mga kasalanan. Article 11, sa muling pagkabuhay ng katawan. And Article 12, at sa buhay na walang hanggan. Amen. So, malinaw na ito yung dapat nating panampalatayanan. Ito yung dapat nating panampalatayanan na Diyos. Na kung saan, this is the gospel of God o ebanghelyo ng Diyos. Kaya naman makikita natin dito na pinresenta na agad ng Apostle Creed na may isang Diyos sa tatlong persona. The Father, the Son, the Holy Spirit. If you notice, I always mention the word the because that is the article definitive na ang tinutukoy ay person. Kaya dapat ang sinasabi natin, sumasampalataya kami ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, ang Diyos Espiritu Santo. The Holy Spirit is not force or matters. Katulad ng paniniwala ng mga ibang relihiyon na ang Espiritu Santo daw ay isang kapangyarihan lang. O force na galing sa Father. O galing kay Jesus, and that is wrong. The Holy Spirit is the person. Person po siya. Of course, alam natin, yung iba naman naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Tao lang daw. Dito sa Apostle Creed ay dinidepensahan ang malinaw na aral ng Biblia na si Jesus ay God. In the person of Jesus, there are two natures. At ano yung nature na ito? He is God, He is man. Yan dalawa po na yan. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, in Lord's Day 8, ating tatalakayin ang question and answer 24 and 25. And I want to read ito sa inyo ngayon. Hawak niyo yung handout ninyo, sundan niyo po ako. Question 24. Paano ang pagkakahati ng mga artikulong ito? Yan pong Apostle Creed na yan. Excuse me. Ang sagot, sa tatlong bahagi, excuse me po. Ang sagot po, sa tatlong bahagi. Ang unay, tungkol sa Diyos Ama at sa ating pagkalikha. So malinaw na ang Apostle Creed ay tumutukoy sa ating Diyos Ama at sa ating pagkalikha. Pangalawa, ang ikalaway, tungkol sa Diyos Anak at sa ating katubusan. Kay Jesus Christ po at sa katubusan sa Anak. Ayon. Ang ikatloy, tungkol sa Diyos Espiritu Santo at sa kanyang pagpapabanal sa atin. Nakita niyo po yan? So, kung mapapansin nyo, the Heidelberg Catechism taught before, noon pa, and until now, na
itong three person na ito ay Diyos. Napansin nyo? So nahahati ang Apostle Creed sa tatlong bahagi ngayon ng ating pag-aaral sa mga susunod na panahon. Ngayon, question and answer 25. Yamang mayroon lamang iisang diwa ng pagka-Diyos. Okay? Iisa lamang. Mayroon lamang iisang diwa ng pagka-Diyos. Bakit binabanggit mo ang Ama, Anak, at Espiritu Santo? Ang sagot ay ito po. Sapagkat ikinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. So, ibig sabihin, kung meron tayong pagtitiwalaan na paniniwala kung sino ang Diyos na ito, wala hong iba kundi ang kanyang salita. And that is the written word, the scripture or the Bible, the 66 books. Na ang mga tatlong magkakaibang persona ay ang tanging nag-iisang tunay at walang hanggang Diyos. Now, I want to explain every question and answer dito sa ating pinag-aaralan. Puntahan natin ang punto ng question 24. Paano ang pagkakahati ng mga artikulong ito? Yung artikulo po iyon, kung babalikan nyo po yung mga handout ninyo, yan yung question 23. Answer 23. Ngayon, sumasampalataya ako sa Diyos Amang, makapangyarihan sa lahat na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo, bugtong na anak niya at ating Panginoon, etc., etc. Tapos sa Article 8, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Tapos yung mga sumunod pa. Yan ang tinutukoy po. Paano ang pagkakahati ng artikulong ito? Now, tingnan po natin. Ang answer sa tatlong bahagi. So, tatandaan natin, sa tatlong bahagi, nahati ang alin? Ang Apostle Creed. Sa tatlong bahagi, nahati ang Apostle Creed. Ang unay, tungkol sa Diyos Ama at sa ating pagkalikha. Now, open your Bible in Genesis chapter 1, verse 1. Genesis chapter 1, verse 1. Ang sabi rito, nang simulang likhain ng Diyos ang lupa at ang langit. Ngayon, kung mapapansin natin, in the beginning, God created, sabi ng ganon, the heaven and the earth. So ngayon, sino ba yung God na ito? Diyos na ito? Now, ang Diyos na binabanggit dito ay makikita natin doon sa Genesis chapter 1, verse 26. Ang sabi ron, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos. At ang sinasalitang Diyos dito ay mula sa Hebreo salita na Elohim. Kapag pinag-aralan, ang salitang Elohim, this is the plural form of the person of God. Yung sinabing plural, maramihang panukoy ito sa persona ng Diyos. Kasi binanggit ho doon sa verse 26, ngayon, lalangin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. If you notice, in verse 26, the word o yung pagpapakilala ng Panginoong Diyos, yung word na us o natin. Let us. Tapos are. And this is the plural form na pinapakilala ng salitang Hebreo na Elohim, na mayroong isang Diyos sa tatlong persona. But the clear na mayroong iisang Diyos ay binanggit niya ngayon sa verse 27. Sabi rito, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan, in His image. So the word His, malinaw po na this is a singular o pang-isahan. This is the singular form na ang ibig sabihin ay isahan. So very clear na pinapakilala sa atin na ang Apostle Creed ay nagpapakilala na ang unay tungkol sa Diyos Ama at sa
ating pagkalikha. Kaya nga sabi ho ng Article 1, ang sabi ho doon sa Article 1 ng question and answer 23, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng lumalang ng langit at lupa. Na walang kaduda-duda na God created the heaven and the earth and everything na meron sa mundong ito for 6 days. That's why hindi natin tatanggapin at lagi nating i-reject ang turo ng evolutionism, ng Big Bang Theory, na kung saan sa science ay tinuturo ito ni Charles Darwin at ng kanyang mga followers. This teaching is wrong and false dahil malinaw ang Biblia na ang Diyos ang may lalang. This is the teaching of Charles Darwin. Ito yung tinuturo ng mga atheism na walang kinikilalang Diyos. Now, let us continue yung mag-aaral natin. Ang unay tungkol sa Diyos Ama, na siyang lumikha ng lahat ng bagay sa mundong ito. So, pinakilala ng Biblia, sa Genesis pa lang, alam natin na itong Elohim na ito, pinakilala na creator ng heaven and earth. At kapag sinabi nating creator ng heaven and earth, this is ginawa ito ng one God in three person. Kung titingnan natin, saan ba yung Holy Spirit, sabi ng iba. Doon pa lang po sa verse 2 ng chapter 1 ng Genesis, ang sabi doon, ang lupa ay wala pang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at umiihip ang malakas na hangin sa ibabaw ng tubig. Ang salita pong hangin dyan, sa ibang translation, yung wind po dyan, direktong binanggit po sa ibang translation na Espiritu ng Diyos. The Spirit of God. And this is a proper name dahil nagsisimula siya sa malaking letra. Now, makikita natin yan. Pag-aaralan pa po natin sa mga susunod pang panahon. Dahil even in Colossians chapter 1, nasa pamamagitan din ni Kristo nilalang ang lahat ng bagay, even in John chapter 1. So sa Lord's Day 8 po, question and answer 24. Sabi ron, ang answer sa tatlong bahagi. Ang unay tungkol sa Diyos at Ama at sa ating pagkalikha. Ang ikalaway tungkol sa Diyos Anak at sa katubusan. Please open. Gusto ko munang i-remind tayo rito na si Jesus Christ, He is not only the firstborn, He is not created, but Jesus Christ is coexistence from eternity past ng God the Father. Hindi ho siya nilikha, hindi ho siya basta ginawa lamang, siya po ay nag-i-exist, naroon na, kasama ng Ama, buhat pa po sa walang hanggang pasimula. Kaya gusto ko muna na maintindihan natin yung Genesis chapter 1, verse 26. Binanggit ko na kanina yung salitang Elohim. Elohim said, sinabi ng Diyos, malinaw po na pinapakita rito na kasama si Jesus Christ sa pag-create ng langit at lupa. Okay? Ng tao. Paano natin nalaman yan? Maybe we need to open our Bible in Hebrew para magkaroon na tayo agad ng patunay na malinaw sa banal na kasulatan na si Jesus Christ ay nag-exist na kasama ng Ama. Hebreo chapter 1, verse 2. Hebrew chapter 1, verse 2. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung word na siya dyan ay Diyos. Sa pamamagitan ng anak, ayan na po. Hebrew 1, 2. Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmamayari ng lahat ng bagay. Nasusundan niyo po ako? Malinaw po, di po ba? Ang linaw po. Ang sabi po doon, sa verse 2,
ng Hebrew 1, ngunit ngayon siya nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob, malinaw po yan, at siya ang itinalaga niyang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Very clear na si Jesus Christ, the Son, ay kasama po ng Ama sa paglikha. Tingnan pa rin natin ang Colossians chapter 1 para makita natin na si Jesus Christ is not only man. Yes, He is a man, but God. Dalawa po yun. Hindi ho pwedeng paghiwalayin. Sa Colossians chapter 1, ang sabi ho rito sa verse 15, 1:15, pakitagdag nyo lang ho dyan sa handout ninyo. Si Kristo, ang larawan ng Diyos na di nakikita. He is the image of the invisible God. Ang sabi ron. At siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Kung tao lang ho si Jesus Christ, hindi niya pwedeng ingatan ang mundong ito. At ang sabi rito sa verse 16, sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Para sa ating Panginoong Jesucristo, verse 17. Siya ang una sa lahat, si Kristo po yan, at sa Kanya nakasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay, etc., etc. Now, listen. Si Jesus Christ, God po siya, co-existent ng Father. Si Jesus Christ ay co-creator ng Father. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay. Pero magandang maintindihan natin na itong Diyos Anak, ang ating Panginoong Jesucristo, He is not only the Creator. Dahil Diyos siya. Pero dapat nating maintindihan. Kaya siya tinawag na Diyos Anak, malinaw dito na nagpapakita, halimbawa, in John chapter 10, verse 30, ako at ang Ama ay iisa. Why? Jesus Christ, kine-claim niya na ako at ang Ama ay isa in John chapter 10. Pinapakita niya rito na He is the begotten Son. Buktong na anak. The word begotten is coming from the Greek word homogenes, na ang ibig sabihin, the same genes. Ano yung genes? Yun yung ng katawan natin. Kaya, the same genes, ibig sabihin, in the nature of Jesus Christ, He is God, equal to the God, the Father. Pero hindi lamang po dun yun, kasi kailangan nating maintindihan na siya ay nagkatawang tao para iligtas niya tayo. Kaya ang sabi ng 1 Peter 1:21, open your Bible. Excuse me. 1 Peter 1:21, ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos through Apostle Peter 1:21. Ang sabi rito ay ganito, dahil sa Kanya, nananalig kayo sa Diyos na sa Kanyang muling bubuhayin at pararangalan, ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Sabi ng 1:22 ay ganito, ngayon, malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan. Ano pat naghahari na sa inyo? Naghahari na sa inyo ang tapat na pag-ibigan bilang magkakapatid. Naway maging maalap at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. So nakita natin na sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo po ay naligtas. Malinaw po na sinasabi pa dyan sa mga susunod na pag-aaral natin na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, tayo ay naligtas. Sa pagpapatuloy natin sa Lord's Day 8, doon pa rin po tayo sa question and answer 24. Ang sabi rito, ang ikatlo'y tungkol sa Diyos Espiritu Santo at sa kanyang pagpapabanal sa atin. Okay? Ito po pala yung 1 Peter 1:21, yung isa 1 Peter 1:18-19. So, sa madaling salita, malinaw na pinapakita rito na yung Apostle Creed ay naisulat
noong 200 going to 300 AD. Napakabata ng kapapatay pa lang, pagkakabuhay ng ating Panginoong Hesus. Napakabata pa lang ng Iglesyang Kristiyano sa Bagong Tipan, ay naisulat na po ang Apostle Creed. At ito ay nagpapakita sa atin na there is one God in three person. Doon tayo sa question 25. Yamang mayroon lamang iisang diwa ng pagka-Diyos, bakit binabanggit mo ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Gusto ko ipaunawa sa inyo, meron lamang pong iisang Diyos. Pero, hindi sila tatlong Diyos. Hindi ho tatlong Diyos. Mayroon pong naniniwala na grupo na si Father, siya yung Diyos na mas makapangyarihan, pinakamakapangyarihan. Yung pong Son, si Jesus, yun yung pangalawang Diyos na mas mababa kaysa sa Ama. Tanungin nyo na ako kung ano reliyon yan. Meron naman pong naniniwala na tatlo yung Diyos. Yung Ama, yun yung mas makapangyarihang Diyos. Yung Anak, yun yung sumunod na Diyos. Yung Holy Spirit, yun yung ikatlong Diyos. Meron nang naniniwala na ang Diyos na ito ay isang Diyos lang na nagpakilala lang sa iba't ibang panahon. Ang tawag dyan ay modalism. Na yung Ama, yun din yung Anak, yung Anak, yun din yung Ama, yung Holy Spirit, yun din yung Ama. Nagpabago-bago lang, kaya mode. Yan ang doktrina po ng mga Juanes, United Pentecostal Churches. Yung isa na nagsasabi tatlo yung Diyos, that is the teaching of Mormons. Yung nagsasabi na dalawang Diyos, that is the teaching of ang dating daan. Yung iba naman nagsasabi, si Kristo ay tao. Isa lang ang Diyos, yung Ama. Ngayon, kung ating titingnan, sa question and answer 25, yamang mayroon lamang iisang diwa ng pagka-Diyos, bakit binabanggit ang Ama at Anak at Espiritu Santo? Now, I want to explain Deuteronomy chapter 6 verse 4 na pinakilala ng Panginoon sa panahon ni Moises. Sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, meron po tayong makikita doon. At ganito ho ang sabi ng Deuteronomy 6:4. Ang sabi ay ganito, dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Sa English po, hear me Israel, Yahweh is the only God. Sa ibang translation, hear me Israel, there is one God. Now, kung nyo mapapansin, sa translation na hawak ko, sa verse 4, ang sabi ron, dinggin ninyo mga Israelita, si Yahweh lamang ang Diyos. Now, bakit dalawang word ang ginamit dito? Yahweh, si Yahweh, tapos sabi, lamang ang Diyos. Now, the word Yahweh, sa translation po ng Griego, ay hindi ho binabanggit ito na dire-diretsong Yahweh. Ang mga salita po na vowel na nilagay po sa salitang Yahweh, na nilagyan ng A, tapos nilagyan ng E, ay hindi po siya tinatanggap sa panahon nila. At di rin po binabanggit na salitang kabod na Yahweh. Wala akong ganong pananalita. Ang banggit palagi dyan ay Y, X, W, X. 4 letter lang po siya. Yod, Hey, Bab, Hey sa Hebrew po. Ang ibig sabihin po niyan, hindi katulad natin, pag sinabi natin Yahweh, sinasabi natin agad sa atin. Sa kanila, hindi ho. Hindi ho nila binabanggit ito na words, na one word. Lagi nila itong binabanggit na Yod, Hey, Bab, Hey. Alphabet po yon. Yung Yod, yan po yung Y. Yung Hey, yan yung X. Yung sumunod po na mga letra, sa Hebrew word po binabanggit. Ngayon, tinranslate po ito ng tinatawag na tetragrammaton. Medyo lumalim lang to tayo ng konti. Yung tetragrammaton na ito
Tinranslate ito ngayon sa Griego. Kasi yung Hebrew, hindi siya masyadong naiintindihan kasi ang common na salita ay Griego. Ngayon, yung Griego salita na yan po ay tinranslate. Gagamit po ako isa ng word, Septuagint. Ang Septuagint po ay 70 scholar na mga, of course, pag sinabi natin scholar, na nag-translate ng Old Testament. So, yung Septuagint na yun, yung translation ng Septuagint, nakakamangha na ang salitang Yahweh ay tinranslate sa Griego salita na Kurios. At yung Kurios po ay Panginoon. Kaya makikita nyo sa translation ninyo, sa iba sa Deuteronomy 6:4 na Panginoon. Na kaya nakalagay dyan, sa iba Diyos, pero Panginoon. Now, ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po na salitang Kurios, o Panginoon, this is referring also to the Lord. Meaning, kay Jesus Christ. That's why in Philippians chapter 1, verse 11, ang sabi doon, ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon. And in the book of the four gospel, ang laging claim ni Jesus Christ, I am the Lord. Diba? Even in the epistles, sinasabi nila Paul, nila Peter, ng iba pang mga apostol, tawag sa kanya Panginoon, may Kurios. Ibig sabihin, malinaw po na nang sinabi ng Panginoon kay Moises sa Deuteronomy 6:4, nasabi ron ay ganito, dinggin mo Israel, meron lamang iisang Diyos. And this is not referring to the Father, but this is referring to the triune God. Kasama ang ating Panginoong Jesucristo. That's why, kapag nilaliman natin ng konti, pinangalanan si Jesus Christ na Jehovah. Naririnig nyo yung word na Jehovah. Ang salitang Jehovah ay 4 na letter lang din po. J-H-B-X. Hindi po siya 4 letter. Ganun po ang pagkakaroon ng pagpangalan ng Panginoong Diyos sa Hebreo. J-H-B-X. Ngayon, ang salitang Jehovah ay 2 word. Ang naunang J-E ay prefix name ng Diyos. At yung salitang Hoba. The word J-E, it is the prefix name of the word Jesus. That's why the word Jesus meaning Jesus save. Kaya yung Hoba, this is the Savior. This is the salvation. That's why the word Jehovah, Jesus save. Ano ibig sabihin? Si Jesus ang tagapagligtas. Kaya pag pinag-aralan natin ng Bible, kahit dalhin mo pa sa salitang Yahweh, pumapatungkol ito sa salitang Kurios na si Kristo. Kapag pinag-aralan mo ang salitang Jehovah, tumutukoy ito sa ating Panginoong Jesucristo na Jesus save. O, lagyan pa natin ng ibang translation. Di ba? Yung salitang Elohim. Yung salitang El Elyon. Yung salitang El Shaddai. Yung salitang Emmanuel. In Matthew chapter 1, verse 23, ang sabi ng Anghel Gabriel, papangalanan mo siyang, Emmanuel. Na anong ibig sabihin? Sapagkat kasama natin ang Diyos. The word El, in the Hebrew word, is God. Kaya malinaw po na pinapakita sa atin na sinabi ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Moises sa Deuteronomy 6:4, malinaw dito na this is not only referring to the Father, but the word Yahweh, the word God na binanggit dito is the triune God. Kaya yung hawak niyong Lord's Day 8 na handout, yamang mayroon lamang iisang diwa ang pagka-Diyos. Bakit binabanggit mo ang Ama, Anak at Espiritu Santo? And this is the answer. Sapagkat ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang salita. Nakita natin in Genesis 1:26, na-explain ko na ho kanina, for the enlightenment ulit. Genesis 1:26, ang sabi doon, sinabi ng Diyos, ngayon nalangin natin ang tao, ating siyang gagawing kalarawan natin,
at nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Na-explain ko kanina, sa Genesis 1:26, ang salitang God na binanggit yon. Sinabi ng Diyos, this is the word Elohim, this is the plural name of God. This is the plural ng pagkapersona ng Diyos. Kaya malinaw na ngayon, lalangin natin, yung salitang natin, ang tao, atin silang gagawing kalarawan. Yung word natin at saka atin, that is the plural form. At pagdating ng 1:27, excuse me, ang sabi doon, nilalangan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis, kanya, singular. Ang dami hong sinasabi pa po dyan. Na Genesis 1:26, Isaiah 61 verse 6, John 14 verses 16 to 17, 1 John chapter 5 verse 7, John 1:13, Matthew 28 verse 19, 2 Corinthians 13:14. Now, sa pagpapatuloy, na ang mga tatlong magkakaibang persona ay ang tanging nag-iisang tunay at walang hanggang Diyos. So meron lamang pong pinakilala ang Biblia na isang Diyos, pero pinahayag nila sa tatlong persona ang isang Diyos na ito. And that is the clear document of the Apostle Creed na naisulat noong 200 going to 300 AD, at ang tawag po dito ay Apostle Creed. Ulitin ko, nais kong basahin sa aking pagwawakas ang Apostle Creed. Ang sabi ay ganito, sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristong bugtong na anak niya, ang ating Panginoon, na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria, nagdusa sa hatol ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, bumaba sa mga dakot ng mga patay, sa ikatlong araw ay muling nabuhay na muli, umakyat sa langit at nakaluklok sa kanang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Mula roon, paparito upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang laganap, sa kapulungan ng taong binanal ng Diyos, sa kapatawaran ng kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. So ito po ang nag-iisang Diyos na nagpahayag sa tatlong persona na nararapat po na ating panampalatayanan. And this is called the Gospel of God. At malinaw na ito lamang ang dapat nating panampalatayanan. As we go on sa ating pag-aaral ng Heidelberg Catechism, aaralin natin ang Diyos Ama, aaralin natin ang Diyos Anak, aaralin natin ang Diyos Espiritu Santo para maintindihan natin bakit mayroong tatlong persona sa iisang Diyos. Katulad ng binanggit ko sa inyo kanina, kahit na po na isulat na sa 5 mahigit na dokumento ng tinatawag ng credo ng Trinidad o ng isang Diyos sa tatlong persona, lumabas pa rin po ang doktrina ng paglaban dito at ang pinaka-masidhing kalaban ng Trinitarian o ng Trinity o ng isang Diyos sa tatlong persona ay si Arius, ang Arianism. Ang Arianism naniniwala na ang Diyos Ama lang ang Diyos. Si Jesus Christ ay tao. Si Jesus Christ ay firstborn, panganay na anak. Si Jesus Christ ay Savior, pero hindi siya kapantay ng Ama. Kung kaya't pagkayari pa po muli na lumabas po yung Athanasian Creed dahil nagdebate si Arius at saka si Athanasius, marami pa pong lumabas na mga credo patungkol sa Trinity. Pero kailanman ay hindi nila giniba. Subalit, pagdating po ng mga sumunod na panahon, lalo na the 21st century, namayagpag na naman po ang mga kalaban ng Trinitarian. Alam natin yon. Andiyan ang oneness na naniniwala na mode lang, isa lang ang person, isa lang din ang Diyos. Andiyan ang mga naniniwala na si Jesus ay hindi Diyos, siya ay panganay na anak lang. Maraming kalaban. I will name it, itong mga naniniwalang ito.
but we are subscribe and believe sa Apostle Creed because this is the systematic teaching of the Word of God. Ano ibig sabihin nito? Ang malinaw po dito, tayo po ay hindi umimbento kung sino yung Diyos, kundi tayo ay nagsasubscribe sa pananampalataya na sistematikong galing sa Biblia at sistematikong tinuro ng mga sinaunang mananampalataya at iglesia ng ating Panginoon, pagkayari pong maisara ang banal na kasulatan ng bagong tipan. That's why, malinaw po na ang Diyos na ating pinanampalatayanan ay Diyos na itinuro ng Biblia. Let us pray. Panginoon po namin Diyos na banal, marami pong salamat sa mga salita niyo na aming napag-aralan. Kami po ay nagpapasalamat sa mga sinaunang lingkod ninyo na sistematikong sumulat at nag-aral at nagturo at nag-iwan ng pamana ng mga salita nyo na dapat na tanggapin namin. At ito nga po ang Heidelberg Catechism. We also thankful, Panginoon, sa inyo at sa mga taong ginamit ninyo upang lumabas itong Apostle Creed, Nicene Creed, apakarami po, Athanasian Creed, na kung saan ay nagtuturo at dumidepensa sa inyo na Diyos na isa pero sa tatlong persona. And Lord, maraming salamat sapagkat naniniwala kami sa aming mga puso na ikaw ang Diyos na siyang humirang sa amin bago palalangin ang sanlibutan. Ang anak ang siyang tumubos sa amin at ang Holy Spirit ang siyang nag-born again at nagselyo ng aming kaligtasan. Lord, ang kalwalhatian ay sa inyo lamang at kami ay tagatanggap lamang ng inyong biyaya kung bakit kami naligtas. At alam din namin, Panginoon, even now, sinasabi ni Jesus Christ, walang makakaagaw sa amin sa inyong kamay Ama at sa kamay ng aming Panginoong Jesucristo. Dahil kayo ay iisa sa isa pagiging Diyos. Based on John chapter 10, verse 28 hanggang 30, Panginoon. Sabi ni Jesus Christ, walang makakaagaw sa inyo, sa kamay ng Ama at sa aking kamay, sapagkat ako ang Ama ay iisa. Lord, napakaliwanag na ikaw ang Diyos na siyang nag-iingat ng aming kaligtasan. Kayo ang nagbibigay sa amin ng buhay na walang hanggan. Kayo ang nangangalaga sa amin. Kayo ang nagpapala sa amin. Kayo ang nagsusustain sa amin. At higit sa lahat, pinapangalagaan nyo ang inyong iglesia at patuloy kayong nagliligtas ng mga taong mabibiyayaan ninyo ng buhay na walang hanggan. Lord, maraming salamat. This is our prayer. In Christ's name, amen and amen. Paki-off na po. Timothy.